Isa ka bang mahilig mag-alaga ng mga sisiw o mag-alaga ng mga manok na gusto mong pumasok sa isang business? Gusto mong mag-alaga ng maayos na manok? So unang-unang titignan muna natin dyan ay yung genetics. So napaka-importante yung genetics. So kapag nakakuha ka ng magandang genetics, dapat pag-aralan mo kung paano mo siya alagaan. So kumbaga, right knowledge into the right genetics. So meron ditong isang magandang genetics ngayon na kung tawagin ay dominant sisi. So sa mga hindi pa nakakalam, ang dominant sisi ay isang genetic company na naka-base sa Europe o doon sa Czech Republic. So ang kagandahan dito ay hindi lang siya isang breeder kundi isang genetic company. So ibig sabihin dito pinag-aralan talaga kung paano sila makagawa o makaproduce na magandang klase ng manok na good for egg production at good for meat production. So dito nagse-select sila ng magandang pagkukuhanan ng mga breeds na manok para makapag-combine o makapagpalabas sila ng high productive, robust at adaptable sa ating bansa o sa bansang Pilipinas. So dito yung dominant sisi. So ngayon kung nakaselect mo na ang dominant sisi, kung balak mong bumili ng F1 o yung paitloging manok, dapat importante makakuha ka ng legit na supplier ng F1 dominant sisi. So diyan ay pwede kang magtanong kay Doc Erwin Cruz o di kaya sa ibang mga breeder. Meron silang mga files kung saan recorded yung mga legit na breeder pagkukuhanan mo ng manok sa inyong lugar. So kapag nakakuha ka na, syempre kung wala kang idea, dapat suggestion ko, dapat mag-aral ka o mag-seminar ka kay Doc Erwin Cruz para naman mas maganda yung pag-aalaga mo ng sisi. Dati nakakuha ka nga ng magandang genetics, no? Kung hindi mo naman siya alam kung paano alagaan, hindi mo alam yung mga feeding program, vaccination program, sa tingin ko ay mababaliwala. So, o di kaya nakakuha ka ng magandang genetics, tapos ang gagamitin mo ay ang program ng broiler o yung heritage chicken o di kaya yung panabong, sa tingin ko ay tagilid pa rin. So, kailangan mong mag-seminar para naman makakuha ka ng magandang information. So, ibig sabihin, good seminar to the good genetics ang gagawin mo. So ngayon, dahil kung wala ka pa ring time o wala kang pera o wala kang so ngayon bibigyan muna kita ng konting idea kung paano alagaan ang ating dominant sisi F1 kapag balak mong kumuha o mag-business sa paitlogin o di kaya sa insal type. So ito ay example lang. So dito sa video natin ay papakita ko lang yung kung paano yung feeding guide o paano alagaan yung sisiw from day 1 to 2 months o 60 days. So sa day 1 o yung first week nila 1 to 2 months ay ad libitum. So yung ad libitum ay isang uri or pamamaraan ng pagpapakain kung saan hinahayaan natin kumain hanggat gusto ng ating mga manok. Ibig sabihin, pakain lang tayo ng pakain, pero hindi naman natin pwedeng tambakan. Kumbaga, pakain, tapos kutumin konti, pakain, hanggang kumakain sila. So, yun yung tinatawag nilang ad libitum. Pakain lang tayo ng pakain. Pero, meron tayong sinusunod na grams per day, per chick. So, ibig sabihin, sa first week nila, nagbibigay tayo dyan ng 12 grams sa ating mga sisiw. So, ibig sabihin, kailangan muna nating ipa-consume yung 12 grams per bird per day. So, ibig sabihin, kung meron tayong 100 na manok, paano natin makuha kung ilan yung papakain natin? So, sa 12 grams, ito times lang natin sa heads o kunwari, 100 na manok, i-divide natin siya sa 1,000 para makuha natin yung kilogram. Ang lumalabas dito ay 1.2 kilogram. So, ipakain muna natin yung 1.2 kilogram. Tapos, kapag nagkulang iyon, doon napapasok yung ad libitum o pagdadagdag ng feeds sa ating mga sisiw.
para madali natin malaman kung ilan ba talaga yung nagagastos natin ng feeds per day. Lalong-lalo na kailangan kasi natin ilista yung mga expenses natin sa feeds para hindi tayo manghuhula at mas madali natin ma-solve yung problema natin in the future. So ganun yung kailangan natin ilista. So sa 2 weeks naman, ang required na grams per day na yan ay 19 grams. So ganun din, same process, 19 times 100 divided by 1,000, so 1.9 kilograms. Ganun din ang proseso niyan, ang pagpapakain. Sa third week, 24 grams. Sa 4th week, 28 grams. Sa 5th week, 34 grams. Sa 6 weeks, 39 grams. At sa 7 weeks, 44 grams. Sa 8 weeks, 49 grams. Hanggang 2 months lang. Pag-uusapan natin, no? So sa mga nagtatanong kung okay lang ba na tumaba yung ating mga sisiw dito sa ad libitum na pakain dahil ito ay mga layers. Kung titingnan natin ay may times na tataba talaga sila o mas mabigat sila sa required na edad. So pero wag po kayong mag-alala dahil okay lang po yun, dahil dito sa panahong ito, dito tayo humuhubog ng magandang health, magandang skeleton, magandang pangangatawan, maganda yung pagkain natin. Dito lumalabas yung kagandahan ng genetics. Huwag po natin tipirin dito sa loob ng 2 months. Pakain lang tayo ng pagkain dahil pagdating ng 61 days ay doon na natin susundin yung tamang grams na ipapakain natin sa kanila. So pagdating ng 61 o nasa 53 grams na yun. So yung 53 grams na yun, yun na yung ipapakain talaga natin. Wala na tayong dadagdag doon. Hindi na tayo magdadagdag sa ating ipapakain sa kanila. So at ang pakain natin dito ay once a day na lang siya. So in a morning, papakain natin yung 53 grams sa isang manok. Yun na lang ipapakain natin. So 53 grams times 100 divide by 1,000. So nasa 5.3 kilos na yung papakain natin. Single feeding na lang yun. Wala na tayong dadagdag. Huwag hayaan po natin na kung gutom man sila, huwag na natin bibigyan dahil nakuha na nila yung tamang timbang ng kanilang pagkain. So imo-monitor na lang natin kung yung timbang nila, kung nakukuha nila. Kunwari sa mga babae niyan, nagmi-minimum lang yan ng 750 grams to 770 grams, at sa lalaki naman ay nasa 940 grams to 980 grams. So yun lang, sana nakatulong itong tips na ito, and happy farming.